Vlogs, kumusta kayo dyan? Dito tayo sa garahe natin nagtatambay. Ayan, para tawag nito, usapan lang natin yung ating friend na matagal na nagpunta siya dito as temporary foreign worker nung before 2011 pa. Tapos hindi pa siya na PR hanggang ngayon kasi nagpauwi sila nun eh. Tapos nagpauwi siya habang naghihintay ng work permit niya. Tapos hindi dumating by the time na kailangan na niyang umalis. Nakapagtrabaho na siya sa Pilipinas. Tapos nung the time na nagtrabaho na siya sa Pilipinas, saka naman dumating yung work permit niya, so hindi na niya pinursu, Tapos ngayon merong opportunity na pumunta naman ulit dito sa Canada, but sa ibang, galing siyang Edmonton, Alberta noon ngayon napunta siya sa BC, sa Vancouver Island. Tapos nagbayad sila sa consultant na 3 years ago, sabi niya, para asikasuhin ang kanilang PR. But nag-stop daw temporarily ang supervisory position sa mga food industry na para maging PR. So ang ginawa nila is nag-apply sila sa ibang province which is at the east, Nova Scotia. But pagdating nila doon, by the time na dumating sila doon, nag-stop din ang program. So ngayon, sabi ko sa kanya, mag-DIY na lang siya, kunin niya yung same application niya, tapos lang niya yung checklist, submit niya online. Kasi ganun din naman ang gagawin ng mga consultant. So pag may tanong siya, i-send niya, itanong niya doon sa consultant. Yun nga ang nangyari pa is parang kala niya baka madoble daw yung application. Sabi ko, hindi, kunin mo yung same application, sa iyan. Hindi pag-aari ng consultant yan. So kahit anong gawin mo dyan is ikaw may control dapat. Kasi sundan mo lang naman yung checklist eh. Kaya yun, hanggang ngayon naghihintay pa rin siya. Nasa mercy siya ng time panahon hindi ka hintayin ng panahon kailangan ikaw ang mag-control sa panahon mo Kaya sabi ko, kunin niya yung application niya, i-DIY niya. Tapos kung may tanong siya, saka siya DIY ba? Mag-consultant. Yan. So yun ang kanyang dilema ngayon, So yan, maraming nasa pwesto niya ang nangyayaring So yun. Pasensya na kaya sa medyo magulo yung setup ng garahe ko dito So yan, may mga nakasampay pang mga jacket yan, Yan. So medyo maulan sa labas, mahangin. Yan, magbabike sana ako this weekend nung Friday, napaganda ng araw habang nagtatrabaho. Tapos pag weekend saka naman nata-timing na umuulan. So ayan shoutout sa mga pamilya ko dyan sa Ontario, yung mga na-meet natin sa Banff, Alberta, sa Calgary. Napunta sila doon para mag-meet up. Sila Jen, yan, si Ken, si Lucci, tsaka yung mga anak nila, ni Ken and Lucci, si Cathy, si Ma'am, yan. So tsaka may kasama si Lucci, yung katrabaho niya, si Rani, tsaka yung anak niya. So shoutout sa inyo dyan. Kaya share ko rin pala yung nag-email ako kasi $88 yung binayad namin dun sa Park Pass. Kasi nangyari, papunta sa Calgary, nagbayad kami ng $22. It's good for 24 hours pala yung day pass, yung Park Pass. So syempre yung Friday na yun, pagdating namin sa Calgary, it's still good for the next day, but we went to Drumheller. So ang binayad ko is $66 when we went to the gates papuntang Banff from Jasper. Nagbayad ako 66 kasi sabi ko we're going back sa Sunday and Monday
Yan, no? So ang ginawa niya is nagbayad ako ng Friday, and then for Sunday and Monday, and then supposedly yung Sunday it's good for the same the next day kasi it's 24 hours pala. I didn't realize, right? So nangyari is nagbayad ako ng 44 sa 2 days na yun, and then nung Tuesday pabalik na kami, yan, nagbayad ulit ako ng 22, which doesn't make sense kasi nag-expire na yung binayad ko ng Sunday and Monday, and then nung bumalik kami is nagbayad ulit ako ng $22, so $88 altogether, and then that's good till Wednesday, pero hindi ko na nagamit dahil nakarating na kami ng Prince George, and sabi ko we're just passing by, right? So make the long story short, nag-email ako pagdating ko dito sa Prince George sa park pass, basta ginugol ko sila nag-email ako, sinabi ko yung nangyari, and explain ko na ganito, na parang na-overcharge ako ng 88, tapos nalaman ko pa na isang tip pa pala from Benji, yung na-meet ko na kaibigan ko from more than 20 years ago pa, back from Ontario. Sabi niya is taga Calgary siya. Sabi niya he's looking at yung sa marketplace, Facebook marketplace at saka KGG ng mga, ang tawag nito, mga day pass. Kasi ang nangyayari pala is yung mga rental companies yung mga taong nagpupunta ron, nagre-rent, instead na kumuha sila ng, say sila ng 1 week, imbis na everyday day pass, kumuha sila ng park pass, which is like 100 and something, so pag binalik nila yung kanilang pass, ang tawag nito, ang rental pala, yung park pass na iiwan daw. So ang ginagawa nila is binibenta nila half price sa online, yan, so pagka yan, si Ben nakakuha siya ng parang $90 ganyan. So regular na is 130, I think, for the whole year. So sabi ko rin, natanong ko dun sa kausap ko, tumawag siya nung sinabi ko na, tapos nilagay ko yung phone number ko. Sinabi ko na kung bibili ako ng park pass for the whole year, kailan bang expiration, tsaka parang in-include na rin niya. Sabi niya, yung $66 na binayad mo, pagka bumili ka before June 21st, parang i-carry over niya yung $66 plus yung natira mong park pass na babayaran, say 130, right? So 130 minus 66, so yung difference yun na lang babayaran mo para makukuha ka ng 1 year pass. So I think I'm gonna do that. So ni-refund niya, kinuha niya yung Mastercard number ko, ni-refund niya ako ng $22, and then he apologized. So it's a good experience naman overall ng binigay niya sa akin yung refund. So yan, share ko lang sa inyo, baka sakasakali na kung mangyari din sa inyo is alam niyo what to do, just a heads up. Okay, alam mo na pusin ang ating video ngayon.